Magandang hapon po sa lahat. Dala ko po ang greetings ng aming iglesia, Christ Heritage Church sa Eastwood, sa Ibis. Kami po ay nagagalak na kayo po ay celebrate niyo po ang 2 taon. Tangi ang Panginoon lamang ang may gawa nito. Walang sino man, walang sino pastor o worker, hindi ang Panginoon lamang. Yes, siya ay gumagamit ng mga tao para sa kanyang gawain, pero ultimately, ito ay kanyang mga kamay, ito ay kanyang mga bibig. Siya talaga ang may gawa, siya ang dahilan kung bakit umaabot ng matagal ang isang iglesia. So purihin lamang siya. Ngayon po ay ako po ay naimbitahan to speak about a passage na isinulat ng Apostol Pablo. So inaanyayahan ko po kayo, kung kayo po ay may mga Biblia, basahin po muli natin ang Colossians chapter 2. Ang ating pag-aaralan ay verses 6 to 7, pero gusto ko pong basahin mula verse 1 hanggang verse 8. Colossians chapter 2, verses 6 to 7, but we will read verses 1 to 8. Sabi ng salita ng Diyos, "For I want you to know how great a struggle I have for you, and for those at Laodicea, and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. The grass withers, the flower fades, but the word of our Lord will stand forever." Si Pablo, habang siya po ay nakakulong or nakatali sa isang Roman soldier, siya po ay sumulat sa mga kapatid na nasa Colossae. Hindi pa po niya nami-meet itong mga miyembro ng iglesia ng Colossae. Ang Colossae ay isang syudad na kung saan laganap ang iba't ibang filosofiya. Okay? Now, hindi naman natin titingnan mismo yung kalaliman noong salitang filosofiya, pero siguro, kailangan natin maintindihan na what this means is that punong-puno ng iba't ibang katuruan, punong-puno ng iba't ibang ideology or ideya patungkol sa buhay, patungkol sa kanilang doktrina or kaisipan patungkol sa mundo, pati sa Diyos. Okay? Iba't ibang paniniwala sa relihiyon, iba't ibang paniniwala sa pamumuhay, katulad na lamang ng tinatawag na mysticism or Greek mysticism. Again, medyo malawak na naman. Malawak ang salitang mysticism. Merong katuruan sa mysticism na nagsasabi na merong divine, merong Diyos-Diyosan, pero hindi yun yung totoong Diyos na nasa Biblia. Meron ding katuruan na meron ng buhay pa bago ang buhay natin dito. Kung familiar kayo sa mga naunang great thinkers or mga pilosopo, yung salitang pilosopo kasi sa panahon natin ngayon, ginagamit ng mga magulang sa kanilang mga anak, no? Pilosopo ka. Pero yung salitang pilosopo or philosopher, ito yung mga pinag-iisipan nila kung ano yung mga nasa kapaligiran nila. Alam niyo ba, yung isa sa kanila, ang pangalan niya ay Plato. Naniniwala siya na merong buhay bago yung buhay dito sa mundong to.
So buhay ka na bago ka pa nabuhay dito sa mundong ito. Mga ganon ang mga katuruan na present even doon sa panahon ni Pablo sa Colossae. Pero marami pa dyan. Okay? Maraming katuruan na madaling mahatak o matangay ang kahit sinong miyembro ng Colossae. Yung tipong kapag siya ay pupunta siya sa kakilala niya sa labas ng kanyang iglesia at maituro sa kanya ang mga katuruan na ito, maaaring sila ay matangay ng ganong klaseng filosofiya or katuruan. So para kay Pablo, concerning to. Concerning ito, dahil ang mga ganitong katuruan ay ilalayo sila sa Panginoon. Ilalayo sila sa tunay na Diyos na gumawa ng sanlibutan. Kaya nga sa chapter 2 na sinasabi ni Pablo sa verse 1, sabi niya dito, which is binasa natin, sabi, "For I want you to know how great a struggle I have for you." Sabi niya, concern ako sa inyo. Sabi niya, okay, imagine niyo si Pablo po ay nakakulong, pero yung puso niya ay nandoon sa malayong lugar. Concern siya sa nangyayari doon. Okay? Siya ay nagsisikap, sabi sa verse 2 to 3, that their hearts, meron siyang concern, siya ay nagdarasal para sa kanila. Verse 2 to 3, that their hearts may be encouraged, being knit together in love. Sabi niya, na dapat daw sila ay magkakasama at may pagmamahal sa isa't isa to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ. Sabi niya, na concern ako sa inyo na maraming katuruan sa labas ng inyong iglesia. Concern ako, dapat kayo ay magkakasama, knit. Ang ginamit na salita niya rito ay knit, tinahi, okay? Cleave, talagang magkadikit na hindi matanggal. Ganon ang kanyang sinasabi dito na gusto niyang mangyari sa church ng Colossae. In a sense na sabay-sabay silang matututo kay Kristo, ang sinasabi niya. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Sabi niya, hindi tunay na wisdom ang naririnig ninyong philosophy sa labas ng iglesia. Ang tunay na wisdom at ang tunay na knowledge ay nanggagaling lamang sa mismong iglesia din ninyo na pinipreach diyan at yun ay walang iba kundi si Kristo. Sabi ni Pablo. So itong pinakasentro ng mensahe ni Pablo. Masyado niyang binibuild up si Kristo sa Colossian Church. In fact, kapag tiningnan niyo ang sulat niya dito sa Colossians, makikita ninyo na talagang pinuput forward niya ang pagiging hari, ang pagiging preeminent, ang pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. Na si Kristo lang ang dapat maging sentro ng buhay ng bawat isa at ng buhay ng kanilang iglesia. Kaya nga, pagdating sa ating berso ngayong hapon na ito, verses 6 to 7, sabi ni Pablo, "Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving." Sabi ni Pablo, kayo ay maging rooted, Colossian Church. Kayo ay maging rooted hindi sa mga iba't ibang katuruan sa mundo, kundi kayo ay maging rooted kay Kristo lamang. Kayo ay ma-build up, sabi ni Apostle Paul. Hindi sa mga iba't ibang katuruan sa mundo, kundi kayo ay maging build up kay Kristo lamang. So, paano aabot sa panahon natin ang katuruan na ito ni Pablo? Si Pablo ba ay may concern din sa Saved by Grace Reformed Baptist Church? Well, ang alam natin na salita ng Diyos ay, of course, hindi lang ito sa panahon ng Colossae, pero ito ay even sa panahon natin. At masasabi natin ito ay hindi concern ni Pablo sa iglesia natin ngayon, pero concern ito primarily ng ating Panginoon. Hindi man tayo magkakaroon ng problema pagdating sa mga katuruan sa labas. Marahil wala tayong maririnig ng mga iba't ibang katuruan or filosofiya or doktrina na maaring manghatak sa atin,
Pero tayo rin ay may mga makikita marahil katulad ng mga problema ng Colossian Church noon. Meron din tayong makikitang mga threats sa church. Threats sa gospel. Nakita yung threat ni Pablo nung panahon ng Colossian Church. Threat para kay Pablo ang mga katuruan sa labas. Kristo. Protection comes when we are rooted and built up in the Lord Jesus Christ. Doon ko po kukunin ang dalawang puntos natin ngayong hapon. Una, nakaugat kay Kristo. Pangalawa, paglago kay Kristo. Nakaugat kay Kristo at paglago kay Kristo. Atin pong i-consider ang unang point, nakaugat kay Kristo. Sabi ni Pablo sa verse 6, "Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him." Sabi niya, dahil natanggap ninyo ang kaligtasan mula sa Panginoong Jesus, kayo ay lumakad sa Kanya. So sinasabi niya, hindi niya sinasabing, okay, lumakad kayo para makuha niyo si Kristo. No, sinasabi niya, no, dahil kayo ay na kay Kristo, kayo ngayon ay lumakad. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Na anong sinasabi dito kapag sinabing, ano ibig sabihin kapag sinabing lumakad sa Kanya? Walk in Him. Alam niyo po yung pagkakasulat dito ni Pablo sa wikang Griego, sa orihinal na lengguwahe, in-explain po na sa mga susunod na salita kung paano po lumakad. Ito po yung sabi niya. Rooted and built up in Him. Ganun daw ang paglakad kay Kristo. Ikaw daw ay nakaugat. Ang picture po ng rooted dito ay parang, of course, yung parang puno na kung gaano kalaki ang puno, ganun po kalalim yung kanyang ugat na nakabaon sa lupa. Ganun po yung sinasabi dito ni Pablo. Ganun din daw tayo na nakabaon sa lupa in a sense. At sabi pa ni Pablo, established in the faith. Matibay dapat sa pananampalataya. Alam niyo yung word na establish, ginagamit din po yan sa salitang establishment. Of course, yung establishment ay malaking probably building, matibay at hindi basta-basta tatangayan ng bagyo. Ganon yung pagkakatibay ng pananampalataya ng isa na may pagkakaugat na malalim kay Kristo. Yun ang sinasabi ni Pablo. Na kailangan sila'y matibay sa pananampalataya doon sa dati nilang natutunan. So, kita nyo, hindi niya sinasabi, okay, gumawa kayo ng bagong mga gawain. No, sinasabi niya, sa verse, just as you were taught. So, sinasabi niya, balikan ninyo yung tinuturo sa inyo. Yun yung kailangan ninyo. Hindi nyo kailangan mag-isip ng mga bagong gawain. Hindi nyo kailangan makarinig ng bagong mensahe. It's the same message. At kailangan ikaw ay nakaugat doon sa mensaheng iyon. Yun ay ang Ebanghelyo. Yun ay si Kristo. Ang tanong dito, bakit? Bakit kailangan maging matibay sa pananampalataya? Bakit kailangan nakakapit doon sa pundasyon? Bakit kailangan nakaugat tayo? Sa verse 8, ang sabi dito, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit. Yung mga panlililang, panloloko na walang laman. Huwag mo hahayaan ang sarili mo na ikaw ay tangayin ng mga katuruan na walang laman. At ito ay patungkol pa sa mga tradisyon ng mga tao. Kailangan natin tandaan na baka isipin kasi natin, madali lang naman yan eh. Stay lang ako sa church. Kailangan natin isipin ang konteksto nito kasi sa panahon ng Colossian Church, sila po ay lumaki sa ganoong katuruan. Sila po ay nabuhay. Imagine po ninyo, mga ilang taon silang nabuhay sa mundo at yun ang kinalakihan nila, yung mga they were captives by their philosophies, by these empty deceits. And so, napakahirap po nung naging Kristiyano sila, natatanggalin po nila yung mga tradisyon nila. Hindi po madali iyon sa kanila. Yun po yung pinaniniwalaan nila noon. Bago pa sila maging Kristiyano, sila yung naniwala sa mga tradisyon na to, sa mga reasoning na ito na hindi involved ang Diyos,
sa mga principles ng mundong ito. Ngayong naging Kristiyano sila, ito pa rin ang nagiging temptation nila. Na parang ibinabalik sila sa tradisyon. Na parang naririnig-rinig nila mga katuruan sa labas na kanilang kinalakihan, mahirap para sa kanila na totally i-erase ito. Kasi paglabas nila sa meeting place nila, kitang-kita nila ang pamumuhay at ang kultura, yun ang kinabuhayan nila. Doon sila lumaki. May mga tradisyon na kanilang ginagawa noon. May mga temptation din na gusto nilang ipasok yung mga tradisyon na yun sa church. Pero sabi ni Paul, hindi yan ang katotohanan. Kailangan ninyong kumapit sa tunay na katotohanan at yun ay walang iba kundi si Kristo lamang. So nakikita ninyo yung concern ni Paul na kapag sila'y natangay, kapag sila'y hindi nakaugat, at sila'y matatangay ng mga katuruan na ito, anong epekto? Anong epekto sa kanila? Anong epekto sa pamumuhay ng bawat isa? Baka hindi tumagal ang Colossian Church. Now, sabihin natin na, teka, wala naman kaming ganyang problema dito sa church namin. Pero sabi ko kanina, marahil hindi nga katulad ng mga problema ng Colossian Church na maaaring magtangay sa atin palayo. Pero paano ang problema ng kasalanan? Na nasa loob pa rin naman ng iglesia. Paano ang kaaway na patuloy na tinutokso tayo? Ito yung mga bagay na maaring magtangay sa atin. Kaya itong utos ni Pablo, to be rooted in Christ, ay nararapat ding sundin nating lahat ngayon, mga kapatid. Ngayon, hindi man patungkol sa maling katuruan o marahil, may point, may time that we will indeed struggle with such. Sa tagal ng isang iglesia, for sure, magiging problema nila in the future ang maling katuruan. Dadaan at dadaan yan sa buhay ng isang iglesia. Marahil ngayon, at times we feel complacent and confident na okay, wala namang ganyang problema. Pero oras na tayo ay maging complacent tayo at ma-feel natin na okay ang lahat. Baka nakapasok na. Meron ng mga unti-unting nakakapasok na maling katuruan. Ito ay nangyayari sa lahat ng iglesia. Pero let's say hindi yon ang problema natin ngayon. Kahit anong sakuna or pagsubok na pinagdadaanan ng iglesia, ito ay magiging agent din ng Panginoon. Ito ay maaring gamitin para tayo ay matangay. Sa probidensya ng Panginoon, itangay ang mga tao na marahil hindi totoo ang pananampalataya. Or even yung may mga totoong pananampalataya, sila ay maalog, ma-shaken in a sense. So daraan ng sakuna, daraan ng pagsubok, marahil kayo'y nasa kalagitnaan na ng pagsubok. Ang tanong sa inyo, kayo ba ay nakakapit kay Kristo para sa inyong proteksyon? O kayo ay magpapatangay? O kayo po ay titindig? Ang ating proteksyon sa ating pagpapatuloy sa ministeryo ay ang Ebanghelyo, mga kapatid. The message of Paul must be treated with utmost urgency. Urgency kasi kapag ikaw ay hindi rooted sa gospel, ikaw ay matatangay. At the same time, the message of Paul must be treated with expectancy. Expectancy kasi na darating talaga ang maaring mga tumangay sa atin. Now, kung ikaw ay nakikinig at ikaw ay wala kay Kristo, ikaw ay hindi nakaugat kay Kristo, ang mga temptation na iyong matatanggap, marahil ito ay i-enjoy mo, kaibigan. Marahil hindi mo nga
na-experience yung pagtangay at all. Kasi gusto mo yung hangin na nagtangay sa'yo. Dahil wala ka talagang kinakapitan. Na may sakuna na nangyari sa buhay mo, bagsak ang buhay. Pero kung ikaw ay kay Kristo, may purpose ang buhay natin. May meaning ang buhay natin. Sabi ng Biblia sa atin, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo nagkasala sa ating banal na Diyos. At kung ikaw ay wala kay Kristo, ang isang kasalanan na meron ka ay sapat na para ikaw ay husgahan ng Panginoon. Pero sa kabutihan ng Panginoon, kanyang pinadala ang kanyang anak na kung saan binuhos niya ang kabuuan ng kanyang puot sa krus. At ang sabi ng Biblia sa atin, kung sino man maniwala na si Kristo ay nabuhay ng walang kasalanan at namatay sa krus para sa kasalanan at nabuhay siyang muli at tinanggap ng Panginoon ang kanyang sakripisyo sa krus, ikaw ay kanyang poprotektahan. Kung ikaw ay kay Kristo, anumang sakuna na mangyari sa iyo, marahil ikaw ay masaktan dito sa mundong ito. Marahil ikaw ay maramdaman mo ang pinakamasakit na pangyayari sa mundong ito. Hindi kailanman mawawala ang iyong pananampalataya. Hindi kailanman matatangay ng kahit anong sakuna na kahit sinong kalaban ang iyong pananampalataya kung ikaw ay kay Kristo. Pero kung wala ka kay Kristo, walang pananampalataya in the first place. Huwag mo sayangin, kaibigan, ang pagkakataon na to, na ikaw ay tumalikod sa iyong kasalanan at magtiwala, manampalataya sa probisyon ng Panginoon para sa iyong kaligtasan, para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Pero kung ikaw ay kay Kristo, ito ang comfort sa iyo. Puprotektahan ka ng Panginoon. Siya mismo ang maglalagay sa iyo sa lugar kung saan ikaw ay bibigyan ng opportunity to be rooted in Christ. Saan mo yun makikita? Sa iglesia. Yun ang charge or challenge sa atin, mga kapatid. To be rooted in Him. Or in other words, to stand firm in the faith. Now, of course, paano ito in a practical sense? Ito po yung challenge talaga natin. In a more practical way. I-meditate po natin ang salita ng Diyos. Paano tayo talagang magiging matibay sa pananampalataya? Paano tayo mas magiging malalim ang ating rootedness, in a sense, sa ating Panginoong Jesus? You have to meditate on the Word of God. Yun po ang challenge sa ating lahat. Meditate. Hindi po ito yung basahin lang natin. Alam niyo po ba ang mga Puritans? Ito po ang practice nila. Tinatawag itong Puritan meditation. Kapag Lord's Day, pag sila po ay nakarinig ng salita ng Diyos, pinipreach sa kanila, sila po ay nagsusulat ng notes nila, and then pag-uusapan po nila yon buong linggo. Nanamnamin po nila ang salitang kanilang narinig. Now, of course, sa panahon po natin, hindi po ganun ang ginagawa natin. Dahil may internet na, so yung kung ano yung narinig nating preaching ni Pastor nung Sunday, okay, naaalala natin. Pero Lunes, okay, naka-Paul Washer tayo, naka John MacArthur tayo ng Tuesday, or kung sino man na ating mapakinggan. Now, wala pong masama tayo ay mag-aral at makinig sa kahit sinong faithful na preacher. Okay po yun. Pero siguro po, ang challenge po natin, doon po natin makikita yung kung paano gumalaw ang Panginoon sa kanilang mga iglesia. Mag-meditate tayo sa narinig natin. Siguro kung tatanungin ko po kayo, ano po yung preaching nung linggo? Sana po naalala natin. Meditate niyo po yung salita ng Diyos. Balikan niyo po. Webes na ngayon, Biyernes na ngayon, Sabado ngayon. Balikan niyo po. Bakit? Kasi yung preaching na narinig ninyo, hindi po siya pinreach sa podcast, hindi po siya pinreach sa malakihang mga churches.
Pinreach po siya specifically para po sa inyong iglesia. Iyon po ay talagang inayos ng Panginoon para specifically mapakinggan mo po. Mag-meditate po kayo doon. Basahin niyo ulit. Pag-usapan nyo kasama ang mga kapatid sa pananampalataya. Ganun po mag-meditate ang mga Puritans noong mga time nila. Tandaan ninyo, kailangan nyo pong mag-ingat kasi ang sabi ni Pablo, maraming katuruan na mapanlil lang, empty deceit. Kung tayo po ay well-meditated sa kanyang salita. Imagine nyo po, hindi ito katanggap-tanggap sa ating sistema. Pag nakarinig po tayo ng mga katuruan, hindi ganyan yung sinabi ni Pastor. Ito kasi yung mineditate ko nung nakaraang linggo. Ito yung napakinggan ko. Ganito yung preaching namin sa Book of John. Teka, ganito yung preaching namin sa Book of Romans. Malinaw na malinaw ito. Kaya mag-ingat po tayo. That is how we get rooted. Ang problema po dito kung mababaw ang ating tingin sa salita ng Diyos na pinipreach sa atin. Problema din po yun. Nanamnamin natin ang salitang maririnig natin sa linggo, and then, nakalimutan na natin siya. Kailangan pong mag-grow ang ating appreciation. Kailangan ma-shift ang ating understanding and focus sa salita na pinipreach sa atin in a way na babalikan natin siya bukas, babalikan natin siya in the next days. Ganun po natin bigyang kahalagahan ang salita ng Diyos. Hindi po yung preacher ang natin dito. Hindi po siya ang pinapasikat natin dito. Hindi po yung salita ng Diyos. Kung sino man yung nag-preach dyan, kung faithful yan, yung salita ng Diyos ang babalikan natin. Hindi po kayo kilala ni Paul Washer, sorry. At ng kung sino pong ating mga kaibigan, mga kilalang celebrity preachers. Again, hindi po masamang makinig. Pero tandaan niyo po yung narinig ninyo ay specifically at providentially para sa sanctification po ninyo. Mababaw ba ang ating tingin sa salita ng Diyos? Kapag mababaw ang tingin natin, definitely mas hindi tayo protektado. Mas hindi tayo nakaugat kay Kristo. Alam niyo po, noong 1500s sa Inglaterra, merong preacher, ang pangalan niya ay si Rowland Taylor. Si Rowland Taylor, isa siyang faithful na pastor. Actually, naging pastor siya ng church na yon. Tapos nag-preach lang siya faithfully ng gospel sa kanyang iglesia. Noong mga panahon na yon, ang hari sa Inglaterra ay si King Edward VI. Now, si Rowland Taylor bilang pastor, siya po ay Protestant. Meaning, naniniwala po siya doon sa doctrines of grace. Kanina narinig ko po yun sa mga sa introduction at saka sa testimonies, sa mga 5 solas, in a sense, ganun po yung pagiging protestante ni Rowland Taylor. Yung hari na namumuno habang buhay si Rowland Taylor ay protestante din. No, kailangan natin maintindihan na kung sino man ang hari sa Inglaterra, ganun ang magiging, kung ano yung belief niya, mahahatak niya yung buong country, buong nation. So in a sense, bless si Rowland Taylor nung time na yon, tsaka ang kanyang iglesia, kasi protestant din yung hari. Ang problema, namatay si King Edward. Ang pumalit ay si Queen Mary, na isang Roman Catholic. So problema po yun. Ang nangyari, si Queen Mary, nagpadala po siya ng mga Roman Catholic na pare sa mga iglesyang alam niyang protestante para magpamisa doon. Nung nalaman ni Rowland Taylor na nagpadala ang Queen doon sa kanilang, specifically sa kanilang local church, tumakbo siya, malayo yung lugar ni Rowland Taylor, talaga nagmadali siya para siya'y pumunta doon sa church. Nung naabutan niya, medyo nagkaroon ng eksena, so si Rowland Taylor, hinuli po siya at kinulong siya. Now, ito po yung nangyari. So nakaabot siya, nagprotesta siya, and then kinulong siya. Pero ito yon. Sa totoo lang,
hindi na niya kinailangang magmadali. Hindi na niya kinailangan pumunta doon at magprotesta pa doon sa pinapastor niyang church. Kasi hindi po naniwala yung church sa katuruan ng Roman Catholicism. Sila po ay pinagtibay ng Panginoon. Paano po nangyari yun? Dahil po yun sa weekly preaching and teaching ni Roland Taylor. Of course, primarily by the Lord through the ministry of Roland Taylor. So makikita niyo po ang work ng Panginoon. So kayo ba ay nasa kalagitnaan ng pagsubok? May mga challenges ba kayo individually or even sa church? Hindi kailangan huminto, mga kapatid. Lalo kayong magpakaugat kay Kristo. Lalo kayong makinig ng preaching ng gospel. Bukas sa Lord's Day, i-appreciate ninyo yung word na mapipreach sa inyo sa harap. Dahil kapag iyon ay tapat, yun ay si Kristo minamahal ang kanyang asawa, asawang iglesia. So mga kapatid, kayo po ay maging rooted sa Panginoong Jesus para sa inyong proteksyon. Para sa aking last point po, paglago kay Kristo. Isa pang sinabi ni Pablo, sabi niya, sila daw ay kailangang ma-build up in Jesus Christ. Alam niyo ba na yun din ang salita ng Panginoong Jesus nung kausap na si Apostol Pedro nung Matthew chapter 16 verse 18. Kausap niya si Peter, sabi ng Panginoong Jesus, "And I tell you, you are Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Now, kung titingnan niyo yung salitang build, at iisipin niyo, ang ibig sabihin nito ay paglago, pagtayo, tama po kayo. Pero ito po kasi yung pagkakaiba ng salitang Griego. Sa salita, sa original na lengguwahe, ang ibig pong sabihin nito ay hindi lang paglago. Pero yun din ang ibig sabihin nun. Pero in other terms, it means edify. I-edify. Si Kristo ang mag-e-edify, maglalayo sa kasalanan sa kanila, at maglalapit lalo sa Kanya. Yun ang ibig sabihin nito. Sila ay lalago sa buhay Kristiyano. At yun din ang calling ni Pablo sa Colossian Church. That they must, hindi lang rooted, imagine nyo, hindi lang sila nakaugat, sila din ay lalago. Rooted and built up, edified, built up. Yun din po ang salita yun din ang sinabi ni Apostle Paul sa Ephesian Church. Kung alam niyo po na sinulat ni Pablo ang Colossians, kasabay ng kanyang pagsulat sa Ephesians. So parang may pagkakapareho sa kanyang mensahe. Sinabi na sa Ephesians chapter 4, verse 12, sabi na doon na ang mga pastor, they must equip the saints for the work of ministry, para saan daw? For building up the body of Christ. Kita nyo, ang pastors and teachers, or shepherds and teachers, are the ones who are tasked by the Lord to equip the saints para sa kanilang ikalalago. Ibig sabihin, ang pag-build up ay nangyayari sa pag-equip ng church, sa church ng salita ng Diyos. So ang paglago ng iglesia ay nangyayari kapag sila ay na-equip sa preaching. Nakita niyo ba? Kanina nabanggit natin na the more we hear the word preached to us, tayo ay mas lalong lumalalim. Ngayon naman, the more na ang salita ng Diyos ay naririnig natin sa preaching, tayo naman ay lumalago. Nakikita nyo? Rooted, kalaliman, and then paglago. Okay? Sabi pa ni Pablo, hanggang saan itong paglago na ito? Ephesians chapter 4, verse 13, sabi niya, until we all attain. So ibig sabihin merong point. Yung paglago ay may aabutin, merong point na kailangan ma-attain. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God,
to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Sabi ni Pablo, hanggat makamit ng iglesia ang kanilang unity, hanggang silang lahat ay makonform lalo sa imahe ng Panginoong Jesus. Tingnan niyo po, ang bawat calling sa isang Kristiyano ay para sa kanila ay maging kawangis individually. Pero meron ding sense na ang buong iglesia ay maging kawangis ng kanyang asawa na si Kristo. Okay? So bakit ito sinasabi ni Pablo sa Ephesians 4? Ephesians 4 verse 14 ang sabi dito. Ito yung dahilan. Kita niyo yung kapareho nito sa Colossians. So that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Di ba pareho lang din? Sinasabi niya sa Colossian church, you have to be rooted and built up in the gospel so that you would be stable and hindi kayo matatangay ng mga maling katuruan. Ganito rin ang sinasabi na sa church ng Ephesus, na sila ay ine-equip sa preaching so that sila ay ma-build up, lumago sa Panginoon para hindi sila matangay ng mga waves and carried about by every wind of doctrine. Parehong-pareho, mga kapatid. Isa pang apostle, si Pedro, 2 Peter chapter 3 verses 17 to 18, sabi ni Pedro, you therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability. Mag-ingat daw kayo na hindi kayo tangayin at matanggal kayo sa pwesto ninyo, sa pagiging stable ninyo. At ito pang sabi ni Pedro, but grow, same word, build up, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Parehong-pareho. Proteksyon sa mga error ng mga masasamang tao, even sa kasalanan, proteksyon para hindi mawala ang iyong stability. Tayo ay kailangang, yung unang punto natin, makaugat kay Kristo. Pangalawa, tayo ay kailangang lumago at mag-grow in the grace and knowledge of our Lord. So again, balikan natin yung text natin. Una, tayo ay kailangang rooted kay Christ. Pangalawa, tayo ay kailangang built up kay Christ. Nakakapit kay Kristo, nakakapit sa katotohanan para hindi tayo tangayin. Lumalago din dapat kay Kristo, lumalago na siya lamang ang ating ehemplo para hindi rin tayo tangayin. Siya ang pundasyon, siya ang beginning, siya rin ang end. Siya ang motivation, siya ang purpose, siya rin ang example. Pero isa pang kailangan nating maintindihan, ang pag-build up ay hindi ginagawa mag-isa. So pag-uwi natin, hindi natin isipin na, okay, I have to build up myself. Wala pong ganong katawagan sa Scripture. Ang paglago ng isang Kristiyano ay laging nasa konteksto ng church. Ibig sabihin, ang mensahe ni Pablo na to be rooted in Christ, to be built up in Christ, ay hindi individual, hindi para sa iisang individual lamang. Ito ay kanyang challenge or charge sa buong iglesia, na sila dapat ay nakaugat sabay-sabay, sila din ay lalago sabay-sabay sa iglesia. Ang building up ay nangyayari sa church. Kaya ang huling challenge ko po, mga kapatid, grow together in the knowledge of Christ in your local church. Grow together. Tandaan nyo na expected ng Scripture ang growth ng isang Kristiyano. Pero ito ay growth sa pamamagitan ng isang local church. So you can't say na kay Kristo lamang ako. Ayoko sa church kasi puro makasalanan naman yung mga tao dyan. Kay Christ lamang ako. May mali doon sa statement na yun. Kasi kung kay Kristo ka, then nasa church ka. Then gugustuhin mo sa church. An iron sharpens an iron. Dito kayo dinala ng Panginoon. Dito kayo dapat lumago ng magkakasama. Alam niyo, sa panahon natin, sa dami ng mga churches ngayon, which is good, praise the Lord, right? Pero sa dami ng mga churches ngayon, it feels like
Parang ang dami kong pagpipilian. Okay, kunwari, wala ako this Sunday. Sige, pupunta ako kunwari sa, wala akong maisip, Boracay. O, pastor, meron namang church doon. Meron nga ba? O, sige, iba na lang. Aklan. Pastor, nandito ako sa Aklan ngayong weekend. Bakasyon lang po. Okay naman, may church naman po dito. Meron tayong thinking na, wala ako bukas nasa ibang lugar ako, may church naman dito. In a sense, okay lang naman po mga kapatid. Kasi as long as ikaw nabing bawal pumunta sa ibang lugar at sumamba sa ibang lugar, okay po yun. At least nakakapagsamba po kayo. Pero wag po natin isipin na okay na yon. Hindi. Kung mangyari man yon mga kapatid, wag mawala sa ating isipan at puso na yung kalungkutan. While we are able to worship our Lord in a different local church, naway magkaroon ng kalungkutan man sa ating puso, hindi ko nakasama ang aking mga kapatid ngayong linggong to. Tandaan ninyo, ang katuruan sa atin, ang Panginoon kapag tinuturuan niya ang iglesia, sabay-sabay po niyang tinuturuan ito. Ang mga naririnig nyo sa Book of John, Book of Romans, ayun ay specifically para sa inyo. At sabay-sabay po kayong lalago sa Panginoon. Ang problema, madaling umalis sa church. Kaya ang challenge sa atin to grow together, not stay together. Grow together. Not just stay together, rather. But grow together. Sa panahon ngayon, ma-offend ka lang or may problem, nagkaroon lang ng problema sa iglesia, ang daling umalis. Huwag po sana ganon ang solusyon natin kaagad-agad, mga kapatid. Ang problema ay gagawin kaagad natin ang opposite of growing together. Lalayuan mo ang iglesia. Huwag po sana tayong dumaan doon. Pero ito po, sasabihin ko, lahat po ng iglesia ay magkakaroon ng problema, mga kapatid. Nabanggit po ni Pastor Eric kanina, wala pong perfectong church. Dadaan at dadaan po sa pagsubok ang bawat iglesia. Dadaan sa marahil hindi masyadong masakit at dadaan din sa sobrang sakit. Ang tanong, nakakapit ba kayo, mga kapatid? Ang tanong, meron ba kayong resolve to grow together with these people, despite the many challenges? Yun ang katanungan sa atin. May sinabi si Spurgeon, pero tatagalugin ko na lang. Ang sabi niya, kung maghahanap ka ng perfect church, try mo magpa-member doon. Pag naging member ka na, hindi na perfect church yon. May katotohanan sa kanyang sinabi. Kasi wala po talagang perfect church. Kumusta ba ang tingin natin sa iglesia, mga kapatid? Mababaw ba ang tingin natin? Una, sa salita ng Diyos. Pangalawa, sa iglesia na kung saan niya kayo inilagay. Tandaan natin na dito, primarily, pinapakita ang proteksyon ng Panginoon sa atin. Na kung saan tayo ay mag-a-abound in thanksgiving. The more we grow together, the more we are rooted in Christ in our church. Ayun yung sinasabi ni Pablo, na resulta ng lahat ng ito. Mag-a-abound tayo ng thanksgiving. And tandaan natin yung mensahe ni Pablo na rooted and built up. He's saying that with expectations, dadaan kayo. Dadaan ang matinding pagsubok. Hindi niya sasabihin yung maging rooted ka. Hindi niya sasabihin yung mag-build up kayo together kung wala kayong pagdadaanan. Meron po, mga kapatid. Ang tanong, kayo ba'y mananatili kay Kristo? Yun ang ating dalangin. Dalangin natin na lumago kayo sa Panginoon sa iglesyang ito. Pinoprotektahan ka niya sa pagiging rooted mo sa salita at sa pag-build up mo together with the local church. May the Word of God enrich our knowledge of Him, and may it stir us to live in light of these truths. Let us pray.